Kung may asawa ka na, huwag kang makikipagkaibigan sa pwede kang ma-in-love. Saan ba naman nagsisimula ang lahat ng pangangaliwa? Sa pakikipagkaibigan, sa pakikipag-usap, sa pakikipagbulahan. Hanggang hindi mo na namalayan, nagiging close na kayo. Nagiging close na kayo. Hindi na lang kayo friends. Close friends na kayo. Alam mo naman siguro kung ano ang meaning ng close friend. Noong una, na ikukwento mo pa sa asawa mo na nagkukwentuhan kayo. Pero yung mga sumunod, hindi na. Itinago mo na. Isinikreto mo na. Wala ka ng follow-up na kwento sa asawa mo. Dahil may guilt ng kasama ang ginagawa mo. And yes, alam mong mali. Pero, sige ka pa rin. Since na nagja-jive kayo, nagkakasundo kayo sa mga bagay-bagay sa buhay, ang dating simpleng kwentuhan na ito ay unti-unting lumalalim. Feel na feel mong nagiging iba na ang mga nagiging usapan nyo. Dati, by group kayo. Dati, may kasama pa kayo. Ngayon, iba na. Kayo na lang. Kayong dalawa na lang. Oo naman, feel niya din yan. Since na noon pa man may dating na siya sa'yo, hindi na naging mahirap ang maging close sa kanya. Mas personal na ang mga usapan nyo. Iba na ang tono, hindi na lang kayo magkaibigan. Naglalandi ka, lumalandi siya. Naglalandian na kayo. Huwag mong sabihin na nadadala ka lang ng sitwasyon dahil sa una pa lang, alam mo nang mali, lalo na ang mga sumunod na pagkakataon. Mga sumunod na pag-uusap at mga sumunod na lakad nyo. Hanggang maramdaman mo na lumubog ka na in love ka na. Oo naman, you felt good. Pero tinago mo, tinatago mo. Hanggang ang mga susunod mong gagawin, magsisinungaling ka na. Ngayon, yung itinatago mo, magsasuffer na ang lahat. Ang mga dapat mong gawin, hindi mo na magawa. Kasi itinatakas mo na lang ang mga pagkakataong magkasama kayo. Sabi mo, hanggang hindi alam ng asawa mo, hindi siya masasaktan. Mali ka. Maling-mali ka. Ngayong ginagawa mo yan, sinasaktan mo na siya. Kapag nalaman niya yan, sa tagal na itinago mo, doble, triple ang sakit. Sabay-sabay papatong sa dibdib niya yan. At kapag nabuko, babayaran mo ang lahat ng masasaktan mo mula sa pamilya niya. Kahit sa pamilya mo, masasaktan mo. Kahit ang mga batang walang kamalay-malay, masasaktan mo. Ang dating tahimik na pamilya mo, wasak na. Kahit ubusin mo ang dahilan o rason, i-justify mo man ang ginawa mo, wala nang maniniwala sa'yo. Kahit sino pa ang takbuhan mo, huhusgahan ka. Lalo na ang mga taong nakakakilala sa iyo, nakakakilala sa inyo. Oo naman, kilala nila kayo. Kilala ka nila. Alam na alam nilang sinungaling ka. Naghahanap ka lang ng simpatsya. Pero kahit anong daldal mo, kahit anong gawin mo, iba pa rin ang tingin nila sa taong nagloko. Iba pa rin ang tingin nila sa taong nangaliwa, pumatol sa iba, mga taong unfaithful. Ngayon, makikipagkaibigan ka pa ba sa taong pwede kang ma-inlove? Na-imagine mo na ba ang gulong idudulot sa'yo at sa tahimik mong pamilya? Ikaw na ang lumayo, ikaw na ang umiwas, ikaw na ang pumigil sa sarili mo. Oo, kahit wala pa kayong ginagawang masama, huwag na lang, kalimutan mo na lang. At kapag nagpigil ka, alam ng Diyos na nagpigil ka, nagkontrol ka, nakikita niya, naiintindihan niya. Lahat naman ng magandang ginawa mo, may katapat ding kabutihan. Nakikita niya kung gaano kalinis ang puso mo. Sabi nga sa Hebrews 13:4, marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral.